Nanlaki ang mga mata ko at nagpumiglas ako pero wala akong laban sa lakas niya. Pilit akong nanlalaban at nagpupumiglas pero idiniin niya ang sarili sa akin at mas dumiin din ang pagkakalapat ng mga labi niya sa mga labi ko. Ano ba? Hindi ako makawala sa diin ng mga halik niya at pagkakabihag niya sa katawan ko. Malayong matangkad siya sa akin kaya para lamang akong laruan sa kanya. Ngayon ay nagpupumilit siya na mas lalong palalimin ang halik na ginagawa niya sa akin. Pero hindi ako pumayag. Hinila niya ang buhok ko palikod kaya napadaing ako at umawang ang mga labi ko. Kinuha niya ang pagkakataong iyon para magawa ang gusto niya. Wala akong magawa. Nangangatog ang tuhod ko at pagod na ako magpumiglas dahil wala namang nangyayari. Nang sa wakas ay pakawalan niya ang mga labi ko para akong isdang inalis sa tubig na sisinghap-singhap para sumagap ng hangin. You will have more soon, baby. So be good to me if you don't want to get hurt. Deklara niya at parang walang nangyaring lumabas ng banyo at iniwan akong tulala. Ni hindi ko makapa ang sarili sa susunod na dapat kong gawin. Nakatayo lamang ako roon at tulalang nakatingin sa kawalan. Bakit ang tagal mo? Jumabs ka ba? Natatawang biro ni Stella pero hindi agad ako nakasagot. Damandama ko pa rin ang init ng mga labi ni Michael sa mga labi ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang nangyari lalo na't nandito lang si Johan. Umiling na lamang ako. Medyo nahihilo lang ako kaya nagpakalma ako saglit. Pagsisinungalin ko. Agad namang hinawakan ni Johan ang kamay ko at kinapa ang noo ko. Mabuti pa siguro magpahinga ka muna. Gusto mo bang mahiga muna ng sasakyan? Alok pa ng nobyo ko. Actually gusto ko nga munang umalis dito dahil ramdam ko ang dalawang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa akin. No, can we go somewhere for a while? Pero pagod ka eh. Kahit joyride lang sana ng ilang minuto, ganun. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Pumulupot naman ang isang kamay niya sa bewang ko. It's alright, I can manage. Sagot naman niya. Hindi agad ako gumalaw sa pwesto ko ngunit makalipas ang halos 1 minuto ay tiningala ko siya. Okay, let's go. Kahit sandali lang. I just feel suffocated here. Yaya ako na sa kanya. Inilalayan pa niya akong makatayo. Guys, labas lang kami saglit. Paalam ko sa mga kaibigan ko. Yeah, mag-iingat kayo. Ani Byron. Kumuhay pa ito at ngumiti lang ang iba. Nagpunta kami kina mommy at daddy para magpaalam. Dad, mom, labas lang po kami saglit. Medyo sumama po kasi ang pakiramdam ko. Mahinang saad ko sa kanila. Saan naman kayo pupunta? Gabi na. Tanong ni Daddy. Diyan lang po siguro. I just need some fresh air. Magalang ko namang tugon. Tumango naman ito sa amin. O sige, basta mag-ingat kayo, okay? Paalala naman ni Mommy. Tumango lang ako at magalang ding nagpaalam sa Mommy at Daddy ni Denzo. Are you going to tell me now what's bothering you? You've been acting strangely. Napalingon ako kay Johan na magtanong siya. Saglit lang niya akong tinignan bago muling bumaling sa daan. Dahan-dahan lang din ang pagpapatakbo niya. Nakabukas din ang mga bintana namin dahil mas gusto ko iyong lamig ng panggabing hangin. I want to move out of our house. May sarili na akong kondo pero ayaw pa rin naman akong payagan ni Daddy na lumipat at doon na tumira. I want to live my life on my own way. Hindi yung para akong bata na minamanduhan pa rin ni Daddy hanggang ngayon. Reklamo ko na nasundan pa ng buntong hininga. I know a way for you to get out of your house. Nakangiting tugon niya. Mabilis ko siyang nilingon sa sinabi niya. Bigla din bumilis ang tibok ng puso ko. How? You know how much I want that, right? Dagli kong tanong. Hindi siya agad sumagot, bagkus ay ginilid niya ang sasakyan. Pagkatapos ay seryoso siyang humarap sa akin at tinanggal pa ang seatbelt niya. You know how much I love you, right? Tumango ako. Alam ko na ako ang nagsabi na hihintayin kong mahalin mo rin ako. Hindi ko hinihinging pantayan mong pagmamahal na binibigay ko sa'yo. I am actually satisfied already that you are at least mine. We are official. Sabay kaming natawa sa sinabi niyang iyon. Ano bang pinupunto mo? Nakangiting tanong ko. I was planning for a greater sin for you, but I guess I can just surprise you in another way. Tugon naman niya. Sumilay ang makahulugan niyang ngiti habang may dinudukot sa bulsa niya. Nang may labas na niya iyon ay nalaka ang mga mata ko. Bigla akong kinabahan at nakagat ko ang pang-ibabang labi. Nakatitig lang din sa akin si Johan. Johan,
Mahinang sambot ko sa pangalan niya nang akmang bubuksan na niya ang maliit na kahetang hawak niya. Hindi ako tanga para hindi malaman kung ano ang laman noon at kung para saan iyon. Ipinagawa ko ito noong araw na sinagot mo ko. Ewan, masyado akong advanced na mag-isip. Gusto kong ariin ka na ng buong buo. At ito ang paraan na sinasabi ko para makaalis ka sa bahay niyo. Lalong naumid ang dila ko at nakatuon lang ang pansin ko sa hawak niya. Tuluyan na niyang binuksan iyon sa harapan ko. Tumambad ang isang napakagandang diamond ring. Claudine, will you marry me? Will you be my Mrs. Johan Guevara? Napasingap ako kasabay ng pag-awang ng mga labi ko. Kasalang isang bagay na kahit minsan ay hindi man lang sumagi sa isip ko. Well, isang beses noong high school pero ngayon, I'm not really sure. I am not even ready. Johan, hindi pa ako handa. Nausal ko. Ngumiti naman siya agad sa akin. This is just a proposal. Hindi pa naman tayo magpapakasal agad-agad. Tugon naman niya. Biglang naging magulo ang utak ko at hindi ko alam kung paano magre-react ng tama sa kanya. But this will definitely be a good way to escape our house. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid. Ang mga kuya ko ay parehong may mga asawa na at nakatira sa ibang bansa. I wanted to work abroad too and have my own construction firm there, but my parents did not allow me. Gusto kong dito na lang itayo ang negosyong nais ko pero hindi ko rin magawa dahil kailangan kong alalayan si daddy sa pagpapalakad ng university. I am so tied up and so desperate to be freed. Kung ganoon, hindi pa rin ako makakaalis sa bahay. Sa kayuhan, hindi biro-birong bagay ang kasal. Katwiran ko. Then, we can get married right away if you want. Suwestyo naman niya, pero napailing naman ako. Magdo-24 pa lang ako. I still need my parents' consent to get married. It's not a good idea. Paalala ko pa sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. At least, you did not say no to me. Nakangiting sambit niya at muling isinara ang kaheta at ibinalik sa kanyang bulsa. I can marry you someday, but not too soon. I still have a lot to achieve for myself. Sagot ko at sumandal sa upuan. I closed my eyes. Pero napadilat ako na lumapat ang mga labi niya sa akin. Nagsalubong ang mga mata namin pero ipinagpatuloy niya ang paghalik sa akin kaya naman pumikit na lamang ako ulit at tinugon siya. Maybe I need this para mabura ang kawalang hiyang ginawa sa akin ni Michael kanina. Kinabukasan pagkatapos ng libing ay kami mga magkakaibigan na lamang ang naiwan sa sementeryo. Hindi na yata maampat-ampat ang mga luha namin sa pagkawala ni Danzo. Hanggang ngayon, mabigat ang mga loob namin at hindi pa rin kami makapaniwalang sa ganito lamang hahantong ang buhay niya. Ang hirap tanggapin. Hindi ko malang nasabi sa kanyang mahal ko siya. Humihikbing sambit ni Mariela. Lalong kumirot ang puso ko dahil doon. He is our big brother, our leader and our best friend. Ang sakit-sakit pa rin. Nausal ko at muli na naman lumandas ang masaganang luha mula sa mga mata ko. Nagtagal pa kami roon ng halos 1 oras bago tuluyang nilisan ang lugar. Mabigat ang bawat hakbang namin at tila ba isang bahagi ng pagkataon namin ang namatay sa pagkawala ng isa sa aming matalik na kaibigan. Dumating ang araw ng linggo at kunot ang noo ko nang makitang abala ang lahat, lalo na ang mga maids. Ate Gina, ano pong meron? Tanong ko sa kusinera namin. May bitbit siyang malaking supot ng mga gulay yata ang laman. May bisita daw po ang daddy niyo mamayang gabi, ma'am. Kaya napapaluto ng marami. Tugon naman ito. Lalong kumunot ang noo ko pero tinanguan ko na lamang siya. Hinarap ko si mommy para tanungin kung sino ang sinasabing bisita pero umalis daw ito kasama ni daddy. Sinubukan kong tawagan ng mga kaibigan ko pero busy din ang mga ito. Si Johan naman ay may ikikater daw na malaking event ngayong araw kaya busy din. Bumalik na lamang ako sa silid ko at ibinagsak ang katawan sa kama. Nagkausap kami ni Tito Gary kahapon ng hapon at ipinagtapat na nga niya ang lahat sa akin. Bankrupt na ang university pero parang hindi man lang bothered si Daddy. Siguro ay dahil nagkasundo na sila ni Michael na iyon at ito na marahil ang tutulong sa kanya para isalba ang university. Malaking skandalo ito kapag nakalabas sa media. Madilim na nang muli ako lumabas ng silid ko. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang nanonood ng Bloodhounds na K-drama. Kumakalam na ang sikmura ko dahil nagmerienda lang pala ako at hindi na nakakain ng lunch. Tinamad na kasi akong bumaba kanina. Oh, Claudine, gising ka na pala.
Magbihis ka na at maya-maya lang ay darating na bisita ng daddy mo. Utos ni mommy sa akin. Nagsalubong naman agad ang mga kilay ko. Bakit kasali pa ako? Bisita lang naman pala ni daddy. Nayayamot kong tanong. Bala ko nga sanang yayaing mag-bar ang mga kaibigan ko. Buong pamilya tayong harap kaya umayos ka anak. Mahalaga sa daddy mo ang bisita natin ngayong gabi. Pagbibigay diin pa ni mommy. Hindi na ako nakipagtalo pa at sumunod na lang. Kumuha na lamang ako ng isang apple at kinain iyon bago naligo. Isang simpleng floral dress na lang ang sinuot ko. Hindi na rin ako nag-abalang maglagay pa ng makeup at pinatuyo ko na lang ang mahabang buhok ko saka itinaling pataas. Pagdating ko sa pagkainan ay agad nasira ang gabi ko nang makita ko kung sino ang sinasabi nilang bisita. Nakairap at pabagsak akong naupo. Hindi ko akalaing ang gabing ito pala ang magiging umpisa ng bangungot ng buhay ko dahil ipinagkasundo na ako ni Daddy kay Michael para pakasalan ito. Naging mabilis ang mga pangyayari at ilang araw lang ay nakasal ako sa lalaking ni sa panaginip ay hindi ko inakalang mapapangasawa ko. Back to present time. Sa huli ay natagpuan ko na lang ang sarili na nakatira na sa bahay ni Michael at walang pakundangan niyang nilalapastangan ang katawan ko. Nagising ako masakit ang buong katawan ko ngunit hindi pa rin ito matutumbasan ang sakit ng dibdib ko. Labis-labis ang kirot ng puso ko dahil hindi ko talaga akalaing mangyayari sa akin ang ganito. Now, I am like a prisoner in this gigantic mansion owned by a devil. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko at naging ganito ang kapalaran ko. Hirap akong bumangon at unti-unting bumaba ng kama. Lumandas ang mga luha ko nang sumirit ang kirot sa pagkababae ko. Namamaga ito at talagang mahapdi. I was always dreaming of having a great first, but a disaster happened instead. Mahigit 1 oras ang itinagal bago ko natapos ang panliligo. Ilang beses na ako nagsabon at nag-scrub pero pakiramdam ko ang dumi-dumi ko pa rin. Paanong nagawa ng demonyo na lalaking iyon na babuyin ako ng ganito? Napaka-demonyo niya. Paglabas ko ay agad na sinagilihan ng takot ang dibdib ko nang makita ko si Michael na nakaupo sa kama. Napalitan na rin ang lahat ng naroroon, mula sa mga unan hanggang sa comforter. Gusto ko na namang maiyak sa galit pero kapag nanlaban ako, lalo lang ako masasaktan. Babae ako pero hindi man lang siya nagdalawang isip na saktan ako. Demonyo talaga siya. Kamustang pakiramdam mo? Nagulat pa ako dahil mababa lang ang boses niya na magtanong. Ano sa palagay mo? Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin, ano sa palagay mong nararamdaman ko ngayon? Gusto ko mampigilan ang sarili ko, hindi ko maiwasang sumbatan siya. Well, kasalanan mo yan dahil nag-iinarte ka. Asawa na kita kaya obligasyon mo na rin ang paligayahin ako. Nakangising tugon niya sa akin at lalo lang na nag-apoy ang galit sa dibdib ko. Kahit kailan, hindi ko ginustong maging asawa mo at wala kang karapatang saktan ako. Tuluyan na akong naiyak sa sobrang sama ng loob ko. Ngunit tumiim lang ang mukha niya at mabilis na tumayo. Lumapit siya sa akin at hinaklit ang braso ko. Napadaing ako dahil sa sakit ng higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Asawa na kita at wala ka nang magagawa doon. I paid billions just to have you here. Kaya hindi naman siguro masamang sulitin ko ang pera ko, hindi ba? Pang-uyam na saad niya. Hindi ko na kaya. Mabilis na umigkas ang palad ko at sinampal siya ng malakas. Lalo namang naging mabangis ang mukha niya at bigla niyang hinila ang buhok ko. Napanganga ako sa pagkabanat ng anit ko at pinagsusuntok ang dibdib niya para bitawan niya ako. Matapang ka talaga ha? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Saad niya at bigla akong binuhat at pabagsak na inihagi sa kama. Anong gagawin mo? Nahintakutang tanong ko. Nagdidilim sa matinding pagnanasa ang mga mata niya. I swear, mamamatay na ako kapag ginalaw pa niya ako ulit. Sobrang sakit pa rin ang pagkababae ko at hindi ko kakayanin kung aangkinin niya akong muli. Anong ginagawa sa mga taong ayaw makinig? Tinuturuan ng leksyon, di ba? Basic course yan sa school. Kaya ngayon tuturuan kita ng leksyon para malaman mo kung sino nagmamay-ari sa iyo. I am your master and you will obey me all the time. Dumagundong ang boses niya sa 4 na sulok ng silid at
Marahas na hinablot ang tuwalyang nakatapis sa katawan ko. Sunod-sunod ang mga naging pag-iling ko dahil sa takot sa maaari niyang gawin sa akin. Nang magtagumpay siya at makapagparaos, naramdaman kong nakatitig siya sa akin pagkatapos ay lumabas na ng silid. Iniwan niya ako na parang basahan na tapos na niyang gamitin. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paanong gagalaw sa dinaranas ng katawan ko ngayon. The pain was too overwhelming for me. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganoong posisyon. Huminto na ako sa pag-iyak ngunit sumisinok-sinok pa rin ako na sinasabayan ng hindi mapigilang mga paghigbi. Nakatitig ako sa kawalan at patuloy na tinatanong ang Diyos kung bakit niya pinayagang mangyari sa akin ang ganito. Ngunit pinilit ko pa rin bumangon. Iika-ika akong bumalik ng banyo at muling naligo. Muli na naman akong naiyak. Maging ang pagbibihis ay parang isang malupit na pagsubok ngunit tiniis ko pa rin. Naupo ako sa gilid ng kama at ipinagpatuloy ang walang katapusan ko na yatang pag-iyak. Maya-maya ay bumukas ang pintuan at pumasok ang isang uniformadong maid. May dala itong tray ng pagkain. Gutom na ako pero wala akong ganang kumain. Ma'am, kumain na raw po kayo sabi ni sir. Pagkatapos ay inumin niyo daw po ang gamot na naririto. Magalang na sabi ng katulong. Hindi ko siya pinansin at nanatili lang ako sa pwesto ko. Sumapit ang hapon at dumating ng muli si Michael. Natuon agad ang pansin niya sa hindi nagalaw na pagkain. Narinig ko ang marahas na buntong hininga niya. Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo? Kakain ka ba o gusto mo na namang maparusahan? Galit niyang tanong. Napalunok ako at mahinang suminghap. Magpapakuha ko ng bagong pagkain. Kumain ka na kung ayaw mong magalit na naman ako sa'yo. Sabi lang niya at padarag na lumabas ng kwarto. Ngunit ilang sandali lang ay bumalik na din siya kasama ang katulong at kinuha ang hindi nagalaw na pagkain. Iniwan na naman ito ang gamot sa center table. Claudine, come here. Tawag niya sa akin. Kumuyom ang mga kamao ko at hindi agad gumalaw. Ginagalit mo na naman ba ako? Naging matalim na ang boses niya. Napilitan na akong tumayo at sumuray pa nga ng konti. Habang sinisikap na kontrolin ang aking tindig, hindi pa rin ako makalakad ng diretsyo. Nang ganap na akong makalapit sa kanya ay hinila niya ako at pinaupo sa kandungan niya. Sinubukan kong kumuwala pero nahinto ako dahil sa matalim na tingin niya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Mahirap bang maging masunurin ka na lang? Mas gusto mo bang nasasaktan? Nanindig ang mga balahibo ko nang himasin niya ang braso ko. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Nabasag na ang boses ko na magtanong. Umigting naman ang panga niya at hindi nagsalita. Napasingap ako nang dumako sa hita ko ang isa niyang kamay. Ngayon ay pilit niyang inilalapit ang mukha ko sa kanya para halikan ako. Umiwas ako pero ginamit niya ang dalawang kamay niya kaya nagtagumpay pa rin siya sa nais niya. Nahinto naman siya sa ginagawa na may kumatok sa pintuan. Kasunod noon ay ang pagpasok ng dalawang katulong na may dalang mga pagkain. Don't! Pigil niya nang akma akong aalis sa pagkakakandong sa kanya. Hindi ko komportable sa pwesto namin dahil buhay na buhay ang alaga niya at tumutusok na sa puwetan ko. Nang makaalis na ang mga katulong ay naglagay siya ng pagkain sa pinggan at sinimulan akong subuan. Kaya kong kumain mag-isa. Tanggi ko agad pero mabilis na nagdilim ang mukha niya kaya natakot na naman ako. Napilitan tuloy akong ngumanga para tanggapin ang pagkain. Hindi ko naman iyon halos manguya pero maging siya ay sumubo na rin. Kumain ka ng marami at inumin mo yung gamot para mawala na sakit na nararamdaman mo. Utos niya habang umunguya. Gustong-gusto kong agawin ang tinidor at isaksak sa lalamunan niya. Stop glaring at me and just eat. Ayaw mo naman siguro magalit na naman ako, di ba? May pagbabanta na sa tinig niya kaya napalunok ako. Muli niya akong sinubuan na parang bata. Tapos nakakandong pa ako sa kanya. Ikaw, busog na ako. Please, ayoko na. Tangi ko nang muli niya akong subuan. Hindi na ako sanay kumain ng marami. Bumuntong hininga naman siya at kinain na lamang yung natitirang pagkain. Pagkatapos ay inabot niya sa akin yung gamot at isang baso ng orange juice. Ayoko nang makapagtalo kaya tinanggap ko na lamang ang mga iyon at ininom. Nakahinga ako ng maluwag nung ibabanan niya ako sa sofa. Tinawag niya ang mga katulong para ligpitin ang mga pinagkainan namin ngunit ako ay tumayo at nagtungo na sa kama. Nahiga ako dahil masama na ang pakiramdam ko para akong lalagnatin na ewan.
Napadilat ako ng bahagyang gumalaw ang kama. Naramdaman ko ang paghiga ni Michael sa tabi ko. Niyakap niya ako palapit sa kanya kaya nanigas ang katawan ko. Gusto ko siyang itulak pero natatakot ako magalit na naman siya. Wala akong lakas na lumaban sa kanya ngayon at isa pa'y masakit talaga ang bawat bahagi ng katawan ko. Gusto ko matulog dahil nga hindi maganda ang pakiramdam ko pero natagpuan ko na lang ang sariling umiiyak na naman. Hindi ko mapigilan ang mga hikbi ko dahil ang hapdi-hapdi ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay isa na akong marumi at mababang uri ng babae. I am now married to a devil and I will be stuck with him for the rest of my life. Will I still have my freedom? Makikita ko pa kaya si Johan? Makakasama ko pa rin ba ang mga kaibigan ko? Sleep for now. You need to rest. Narinig ko ang banayad na boses niya. Sa unang pagkakataon ay narinig ko siyang nagsalita ng banayad lang pero hindi niya ako madadala sa ganyan dahil hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa niya sa akin. Pero himalang nakatulog nga ako. Nang muli ako magising ay mas mabuti ng pakiramdam ko kaysa kanina. Ngunit hindi agad ako nakagalaw dahil may mabigat na nakadagan sa katawan ko. Nakayakap sa akin ang kamay ni Michael habang isang hita niya ay nakapatong din sa mga hita ko. Dahan-dahan kong inalis ang hita niya at sinunod ko ang kamay niya ngunit biglang mas sumigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Let me go. Naiihi ako. Sinubukan kong muling kumawala sa kanya pero nakayakap lang siya sa akin at tinalikan pa ang noo ko. Pagkatapos ay bigla siyang bumangon at binuhat ako papunta sa banyo. Ano pang ginagawa mo dyan? Lumabas ka na't iihi na ako. Taboy ko sa kanya. Umihi ka na lang. Ang arte mo. Wala ka na may tatago pa sa akin dahil nakita ko na ang lahat ng iyan. I know, you're still in pain. That's why I will carry you back to the bed after you pee. Panunuya pa niya. Marahas ako nagbuga ng hangin. Lumabas ka na, Michael. Hindi ako makakaihi kapag nandyan ka. Inis ko ng giit sa kanya. Ang arte. Umirap siya sa akin saka padarag na umalis ng banyo. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag at tinapos na ang dapat kong gawin. Naghilamos ako sa nag-toothbrush. Mabuti lang at marami mga bagong toothbrush dito kaya yun ang ginamit ko. Hindi na masyadong makirot ang pagkababae ko. Naiiyak na naman ako. Hindi ko ma-imagine na mawawala na lang ang pinakaiingatan ko ng ganun-ganun na lang. Paglabas ko ng banyo ay natulala ako. Bigla akong naalalang ilang beses siyang nagpaputok sa loob ko. Samantalang wala kaming ginamit na anumang proteksyon. Kailangan kong makabili ng pills. No, I will have the 3-month injection. Ang alam ko ay mayroong ganoon. Nagpunta ako sa walk-in closet. Gustuin ko mang humanga dahil kompleto na sa lahat ng gamit pambabae dito ay hindi ko magawa. Lahat ay branded at talagang mamahalin. Pinili ko ang jeans and white t-shirt, saka kumuha din ng isang maong na jacket. Where are you going? Muntik na ako mapatalon sa tanong na iyon ni Michael nang makalabas na ako. Uuwi ako sa bahay. May mga gamit akong kukunin doon. Pagsisinungaling ko pero gusto kong makausap ang mga kaibigan ko. Kailangan ko ng mga makakausap dahil kung hindi ay tsak na masisiraan na ako ng ulo dito. What? We're still in our honeymoon stage. That's why you can get those stuff later. Seryosong saad niya. Nagsisimula na namang uminit ang ulo ko. Honeymoon? Honeymoon ang tawag mo sa pambababoy mo sa akin? I don't think so. Besides, I need my personal stuff and no. I want you here night and day. I want to do you whenever I want. So you should stay here. You can go out after I want. Mariin niyang pahayag na nagpaawang ng mga labi ko. Namilog din ang mga mata ko at hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. Baka nakakalimutan mo, Michael. Asawa mo ako. Pantay lang ang karapatan natin, kaya hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Even sex should be mutually consented. Hindi pwedeng palagi mo na lang akong pinipilit. Katwiran ko, pero lalong nagdilim ang mukha niya. I already said no. Sinabi ko na rin sa'yo na sa bahay na ito, ako ang batas. Kaya bawat salita ko, dapat na masunod. Sa pagkakataong ito ay nanumbalik ang galit na pilit kong pinipigilang lumabas. You know what? Iniisip ko na sa kabila ng dami ng pera mo at sa lawak ng kapangyarihan mo, siguro napakalungkot ang buhay mo. Kaya gusto mo miserable din ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Kawawa ka naman. Panguuyam ko sa kanya. Kung galit siya, ay galit na rin ako. Mas malala pa pala ang kulungang ito kaysa noong nasa poder ako ng daddy ko. What did you say?
Tumima mukha niya at nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin. You heard what I said. Bakit, Michael? Wala ba nagmamahal sa'yo kaya ganyan ka sa mga ugali mo? Sa bagay, sino ba namang magmamahal sa isang Ngunit hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil mabilis siyang lumapit sa akin at sinampal ako ng malakas. Umagsak ako sa sahig na sapo-sapo ang pisngi ko. Pumutok at dumugo rin ang gilid ng mga labi ko pero nakuha ko pa rin siyang tingnan ng masama. Why? Does the truth hurt? Pagpapatuloy kong panunuya sa kanya. Lalong nagdilim ang paningin niya ngunit bigla siyang umiti ng nakakaloko. That's why I like you, lad. Because of your bravery. But it seems like you haven't learned your lesson yet. Anya at mahigpit na hinawakan ang buhok ko. Bitiwan mo ako! Demonyo ka talaga! Pinaghahampas ko ang braso niyang nakahawak sa buhok ko. I am, and you will see how devil I could be. Isinalin niya ako sa kama, pagkatapos ay nagpunta siya sa walk-in closet. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para mabilis na bumaba ng kama at tumakbo sa may pintuan. Lumabas ako at patakbong bumaba ng hagdan. I was like a real prisoner running away from a despicable devil. Ma'am, ano pong nangyayari sa inyo? Narinig ko isang katulong na nagtanong pero hindi ko siya pinansin. I went straight to the main door. Claudine! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Michael pero tumuloy pa rin ako sa pagtalilis at lumabas ng pintuan. Pero napatda ako na biglang lumapit sa akin ng ilang mga bodyguards. Lumayas kayo sa harapan ko! Mariin kong utos sa kanila pero hindi sila tuminag at matiim na nakatingin lang sa akin. Gayunpaman, sinubukan kong lampasan sila ngunit hinarang nila ako. Hinawakan pa ng isa sa kanila ang braso ko kaya napapiksi ako. Huwag mo siyang hahawakan! Magagalit si sir! Saway naman nung isa kaya agad akong binitawan ng humahawak sa akin. Ma'am, bumalik na lang po kayo sa loob. Baka po magalit si sir at... Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil tumayo silang lahat ng diretsyo at tumingin sa likuran ko. Hindi ko na kailangan lumingon dahil sigurado ako kung sino ang nasa likuran ko. Let's get inside. Malalim ang boses na sabi niya pero hindi ako tuminag sa kinatatayuan. I want to go home. Sambit ko at pinipigilan ang maiyak. This is your dumb home now. Bulong niya sa tenga ko kaya napasinghap ako. Malakas pa akong tumili na bigla niya akong buhatin at isampay sa balikat niya. Malalaki ang hakbang na bumalik kami sa loob. Ibaba mo ako, demonyo ka! Pinagsusuntok ko ang likuran niya pero parang wala lang iyon sa kanya. Diniradyo niya ako sa kama ngunit patuloy pa rin ako sa pagpupumiglas. Ngunit dumagan siya sa akin at mula sa ulunan ay may inabot siya at narinig ko ang tunog mula sa kadena. Ngunit bago iyon ay mabilisan niyang hinubadan lahat ng suot kong damit hanggang sa wala na ni isang matira. Anong gagawin mo? Nanlaki ang mga mata ko nang may kung ano siyang ikabit sa pulsuhan ko. May nakakabit na kadena roon na nakahugpong sa bakal na headboard. Demonyo ka, pakawalan mo ako! Wala kang karapatang itali ako! Napakawalang hiya mo talaga! Bulyong ko sa kanya. Malakas na ingay ang nilikha ng kadenang nakakabit sa mga kamay ko dahil sa pagpupumiglas ko at pagpipilit na makawala. Ngunit nagimbal ako na maging ang mga paa ko ay paghiwalayin niya at ang mga hita ko ay itali rin. Bumaba siya ng kama at nakangising tumingin sa akin. Nilabanan ko ang tingin na iyon at gusto ko ipakita sa kanyang hindi ako magpapatalo. Ngunit sa totoo lang ay sinasaniban na naman ako ng matinding takot. You want to learn things the hard way? Pagbibigyan kita. Tumiim ang mukha niya na magsalita at tinungo ang isang drawer at mula roon ay may inilabas siyang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. A vlogger. Sinubukan kong gumalaw ngunit wala akong magawa dahil nakatali ang mga kamay at paa ko. This will be your punishment for defying me. Malademonyong sambit niya at walang babalang inihampas sa akin ang vlogger. Sunod-sunod pa niya inihampas sa akin iyon kaya patuloy din ang mga pag-iyak at pagdaing ko. Napuno ng mga sigaw ko ang buong silid dahil sa hapdi ng balat ko na tinatamaan noon. Hindi ko alam kung ilang beses niya iyong ginawa sa akin ngunit dama ko ang sakit. This is just a light punishment. Kapag ginalit mo pa ako ulit, mas matindi pa dyan ang aabutin mo. Deklaran niya at mabilis na nagubad sa harap ko. Agad akong umiling nang dumagan siya sa akin. I will give you pain and pleasure, baby. Sabi niya at kinubabawan na ako.
Wala akong nagawa pa kung hindi tiisin ang lahat ng sakit at pagpapahirap na ibinibigay niya sa katawan ko. I was crying, panting and pleading hard but he didn't care. He only cared for his own pleasure. Muli ay nilabasan siya ngunit hindi pa rin siya kontento. He took me again and again until my body can no longer take the pain and I passed out. Nang muli ako magising ay hindi na ako nakatali at may suot na rin akong damit. Hindi na rin nanlalagkit ang pakiramdam ko pero masakit ang buong katawan ko, lalo na ang pagitan ng mga hita ko. He took me forcefully and roughly again. Ang masakla pa, tumugon pa ang mapagkanulong katawan ko. Gusto kong magsisigaw sa matinding galit pero alam kong hindi iyon makatutulong.